Dito na muna kayo. Sir. Meron na muna. The past 2.5 years have been eventful. I think we have introduced a lot of reforms. I think we have started something more than just a regular change. So we want to give it up to the people to see if they still want us to serve them. So, again, we serve at the pleasure of the public. We enjoy their trust and confidence for as long as they want us to serve. We are willing to provide that service to them. Sir, if you win another term, what priority legislations do you intend to focus on? Well, you know, this first term I pushed for education. I will continue to push for education. But beyond that, we have to match the programs of education with livelihood and job opportunities. So I think we will be concentrating that in the next term. Kailangan ng ating mga kababayan ng maayos na trabaho, pero bigyan din natin sila ng tamang skills at talento para makuha nila yung mga available na trabaho sa mga industriya na nandito. Vice, there's no perfect administration. What sector do you think needs most improvement if you win a second term? Well, as usual, you know, it's always been about the poor. Priority po natin to solve the poverty problem here in the city of Pasig. I think you know, it has to be an effort from the entire community, hindi lang po sa ating pamahalaan. Pero kami ni Mayor Vico, ang gusto po namin magawa mabigyan ng konting inspirasyon ng ating mga mamamayan sa pribadong sektor, no? Na maging kasama at kapatid sa solusyon. Rather than people complaining about how difficult it is, nakikita natin problema sa ating bayan na dapat mag-ambag tayo para matulungan natin ang ating mga kababayan na hirap. Sir, the mayor has expressed concern over the involvement of a construction company based in Pasig with the COMELEC provider. Are you still concerned or okay na po sa inyo yung nag-withdraw na and that's it? Well, again, we have to trust our institutions. We have to give our trust and confidence to the Commission on Elections kasi yan ang foundation po ng isang demokrasya. Magkaroon tayo ng honest and fair election. So, at the end of the day, the people will speak. We have to honor the wishes of the people. Kung meron naman mga magbabalak ng hindi maganda, ako yun na naman naniniwala na meron tayong Diyos na magpoproteksyon sa ating lahat. And you know, democracy is about the will of the people. No one should even dare overcome that. So again, let's trust the system, let's trust the process. Trabaho lang tayo. It's a free democracy. Everyone can run. Basta qualified po kayo. Yan po ang esensya ng demokrasya. Sa aming lahat, good luck. God bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat. Oh, wait, mic pa ba? Sir, una, why you run for re-election? Go ahead, sir. Well, the first term, we started a lot of reforms. We introduced a lot of changes in the city. Second term, we started to institutionalize. Third term, ito na siguro yung masasabi nating exciting part. So we're really looking forward to the next 3 years. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Kung pwede lang, dire-diretso lang yung trabaho, no? Pero syempre, napaka-importante nitong ginagawa natin every 3 years. Key programs po if re-elected? Yes, alam na ng tao yun. Alam na ng mga Pasigenyo yun. Alam naman nila yung mga ginagawa natin, mga prioridad natin. Sir, you expressed concern over the involvement of a construction company in Miro Systems. They pulled out already. Are you already happy with that development or are you still wary of something else? Alam niyo po, ang hindi ko talaga maunawaan kung paano maiisip ng isang tao, ng isang grupo,
na okay lang na party ka sa isang kontrata ng COMELEC at tatakbo ka rin sa eleksyon na yun. Hindi ko talaga maunawaan kung paano naiisip ng ibang tao na okay lang yun. It is not okay. It is not just about Pasig, but it is about the integrity of our national and local elections. Ngayon, kung mag-pull out sila na hindi ko naman alam yung detalye nun, we should still be careful. We should still be cautious. We should still be alert. Kasi kasama sila mula umpisa eh. Kasama sila mula umpisa. Kaya kailangan bantayan natin ng maigi. Sir, you mentioned na may tax violations kaso sa DPWH. Can you give us more details about those things? Ang totoo po kasi niyan, ngayon kasi sinusubukan nilang baliktarin yung kwento. Pero ang totoo po kasi, nag-umpisa yung mga investigasyon ng nasyonal at ng lokal sa kanila. Wala naman, pare-pareho tayong walang ideya na papasok sila sa politika. Ngayon, di ba, sinasabi nila, and siguro, makukuha nyo naman yung exact quote nung sinabi nung lalaki, si Mr. Curly, yung asawa nung nagbabalak na tumakbong mayor. Narinig nyo naman po yung sinasabi niya na kaya daw sila na, quote, napilitan tumakbo dahil daw sa akin. Anong klaseng intensyon, anong klaseng motibasyon yun para pumasok sa politika? Ito ang mensahe natin sa kanila. Yung pagpasok sa politika, hindi yan pwedeng excuse o hindi yan pwedeng shield para ipagpatuloy yung paglabag sa batas. Sumali sila sa politika o hindi, I will do my job. And part of my job is to make sure that the correct taxes are paid to the city. Part of my job is to make sure that the building code is enforced, lalo na pag ganyan kalaki yung mga structures na pinapatayo. So, hindi ito personalan. Wala pong personalan ito. In fact, again, I have to emphasize, una, yung investigasyon sa kanila bago yung pagpasok nila sa politika. And I think his quotes, even yesterday, his quotes will confirm that what I am saying is true. Sabi nila sir, hindi daw sila connected sa safety. Yung sinasabi nila na hindi sila connected sa St. Timothy ay malinaw na kasinungalingan. We have overwhelming evidence that connects them. Their office address is the same. Pwede ko ipakita sa inyo. Ang office address ng St. Timothy ay St. Gerard Construction Building. Yun yung nasa business permit nila. Sa business permit nila, may picture ng St. Gerard. Ito po, yung presidente po nila. I love you, Mayor! We acquired a copy of their... I love you too, pero quiet muna tayo. We acquired a copy just this July of their GIS with the Securities and Exchange Commission, with SEC. Photocopy lang po ito, but we have a certified true copy. Makikita niyo po, ang presidente nila, ang pangalan, Miguel Hintura. Ang residential address ng Miguel Hintura ay yung St. Gerard Building din po. Residential address po, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Hintura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dummy. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po kinukwento ito? Ito po yung picture niya, hawak-hawak na cheque galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng GIS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Sir, devil's advocate, isn't this moot and academic already given that St. Timothy withdrew already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding,
hanggang kung kailan man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakakilala yan. They have been using the name. They have been using even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na quote-unquote, hawak nila yung kontrata na yan ng COMELEC. Na ngayon, bakit ko to binabanggit ngayon? Kasi ako dito sa Pasig, sa politika, okay lang naman ako eh. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Honestly, okay naman ako eh. Kaya ako to binabanggit, kaya ako to sinasa publiko. Because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa COMELEC, nagpapasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Di naman gagawa ng kwento si Chairman tungkol sa isang random construction company, di ba? So I thank them for taking the appropriate actions or initial actions to ensure the integrity of our elections. But hindi pa po tapos. We still need to make sure that they truly do not interfere with the operations, with the machines. We need to ensure, we need to make sure, we need to watch carefully. Kailangan bantayan natin ng maigi para makasiguro tayo na hindi sila mag-interfere sa operations at sa mga machines, automated election machines. Nakasama po sila dyan, wala bidding hanggang po nag-withdraw sila just a couple of days ago. Sir, sabi ni Curly, ginagawa nyo lang daw to para daw ma-provoke silang tumakbo, para lang daw may kalaban kayo. Ano masasabi niyo? That is very stupid to say. Yan, inuulit ko, nauna yung mga investigasyon kaysa sa pagpasok nila sa politika. Sabi nila sir, politika lang daw simula pa ng 2019. Tubo na sila kay Eusebio. Akala ko ba wala sila sa politika nun? Wala naman tayong motivation. Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalabag sila sa batas, there's so many investigations surrounding them, fraud, misdeclarations, yung paggamit ng dummy, anomalies in different contracts, meron pa silang tulay na bumuho. Hindi naman sa Pasig yan din. So, hindi sabihin ako yung namumulitika ko sila. Hindi lang naman sa Pasig yung problema nila eh. Hindi lang sa Pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na porket sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porket sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. The investigations have to continue. Politics aside, investigations have to continue and the appropriate cases have to be filed. So kahit anong mangyari sa May 2025, tuloy lang yan. Sir, how many cases has the city administration filed against them? Well, right now, we have only filed cases with regard to their building code violations. But the investigations, medyo komplikado po yan, but we will continue. We will coordinate with the national government agencies involved. We will continue to do our investigations or due diligence. Sisiguraduhin natin na hindi malibugi ang gobyerno, magbayad sila ng tamang buwis, at kung may paglabag sa batas, dapat pantay-pantay. Hindi porket mayaman, hindi porket ay biglang sumali sa politika, ay kakalimutan na ang lahat ng paglabag sa batas. We only want to do what's right. Politics aside, we only want to do what's right. Sir, let's focus on your platforms. There's no perfect administration. What sector of governance do you think needs most improvement should you win a third term? Marami. Hindi ko naman sinasabing perfect. Maraming halos lagi ko naman yan kinukwento din sa mga tao. Ang focus natin ngayon ay pagpatuloy yung mga maganda, tapos kung may mga pagkukulang ay punan natin. So, expansion of existing programs, marami na tayo sa pamilya. Halimbawa po, yung local senior pension, ngayon ang nabibigyan po namin ng local senior pension ay yung mga walang-wala po talaga. But in the next year or so, ang balak namin ay i-expand siya para dun sa may mga maliliit ng SSS or GSIS pension. 2,000 na pension, 3,000 pension, dagdagan. So, yan ang focus. Tingnan natin, of course, the new City Hall, and that's also one of the bigger projects. But that aside, it's really improving all services. Iniisa-isa natin yan. So, sabi nga pala nila kapon, parang gusto nilang tumulong dun sa Pasig City
Hall. Kasi meron sila nakita, nag-open letter sila sir, di ba? Maayos po yung procurement process natin. Sila yung namumulitika. Sila pinupolitika nila yung situation. Maayos yung project, maayos yung procurement. Paano naman ako maniniwala sa sinasabi nila? Yung mga pinapagawa nila sa lungsod ng Pasig pa lang, puro substandard, ang daming mali. Galing ako Santa Lucia nung isang araw, meron silang project na declared as completed, pero ang pangit ng gawa. I can show pictures of that later. Meron silang, hindi ba sa kanila yung tulay sa Laguna na gumuho? Paano ako magtitiwala sa paano ako magtitiwala sa advice ng ganung klaseng contractor na kilalang kilala naman. But again, hindi ito para siraan sila, di ba? Ang punto ko dito, kahit mahirap, kahit hindi kumbinyente, pwede namang magpikit mata na lang ako, pwede akong magbulag-bulagan, pero pag may nakikita akong paglabag sa batas, pag may nakikita akong di tama, we only want to do what is right. Yun lang po. Sige, thank you. Maraming salamat. Bossing. Ma'am Connie. Sorry. Ma'am, I would compare your such space in a billionaire this time around. Cellphone. Kuya. Mayor, I love you. Okay, so now,